All right, another day, another learnings tayo, no? So, yung nga, nasa finishing works na tayo. So, hanapin natin si Ricky para makapagbigay ng iba na namang learnings, no? Andito lang yun, check natin. Ayun, Rick! Oh, anong araw ngayon, Rick? Ngayon, Friday. Friday, September 13. Oh, Friday the 13. very stress eh. Oo. So, medyo atas ka dito ha. Oh. So, anong baon natin ngayon? Na very stress eh. Oo, yung may nagtatanong ko rin, ano daw yung mahirap sa kwan, no? Hindi, yung subject muna. Anong subject natin ngayon? Waterproofing. Waterproofing kasi may nagpe-prepare na, no? Nag-surface preparation na. Si Foreman Glenn, no? Glenn, safety first ha. Safety first. Kung mapapansin nyo, kasi na kami, bali, finishing work na kami dito, yung lahat ng naka-assign dito sa tower namin, nasa finishing. Actually, ika nga, yung PPE nila, lenient na. Hindi na masyado strict ang PPE. Pero pagka tumawid ka sa labas, kailangan mo nag-full PPE. No? Yung iba dito, naka-medyas na lang kasi yung nga, naka-medyas, wala nang hard hat kasi meron kaming special na daanan para sa finishing workers, no. Hindi pwede dumaan sa structural kasi need sila ng full PPE doon. Okay, balik tayo sa topic. Ang topic is yung waterproofing. Isa yan, as per experience natin, isa yan sa talagang magibigay sa inyo ng headache, no. Sakit sa ulo. Kagaya nito. First, yung example natin is yung experience natin. Meron kasing dalawang type, yung damp proofing tsaka waterproofing. Yung damp proofing, yun yung sa mga footing, mga basement, footing. May makikita kayo sa Pilipinas, hindi ko masyado na-encounter, although may mga project din, pero na-encounter ko to mostly sa Middle East. Talaga yung mga footing doon, meron talagang asphalt base, no? Ibig sabihin, bituminous base na damp proofing. Alright? So yung damp proofing, mas less siya, no? Mas less siya compare sa waterproofing. Ika nga sa mga wall lang yan, sa mga wall na mga basement ganon na wherein hindi siya pwedeng na magko-compound yung tubig, magpe-penetrate pa rin doon, no? Ika nga kung sa level 1, yun yung damp proofing. Level 2 is waterproofing na talaga. Okay, so ang ginagamit natin dito is cementitious. Okay, sa atin, yan. Ito, may tiles to. Lahat ng tiles namin, merong waterproofing. Ang ginagamit, yan, yung roof deck na yan. Waterproofing namin dyan is cementitious, elastomeric. Take note, hindi lang basta-basta cementitious. Kasi cement base eh. Elastomeric. Kasi ang disadvantage talaga ng cementitious waterproof, ang advantage muna, mura, madali easier to apply, madali i-apply. Ang disadvantage lang naman, Rick, is pag cement siya, pag nag-crack, wala na, throw na yung tubig. Yun lang ang disadvantage kung cementitious. Kaya to solve that, ang ginamit namin dito is cementitious / elastomeric. Waterproofing. Medyo semi-elastic siya. Para siyang nag-elongate siya, no? Na depende sa weather. Yung ginagawa nila, yung mga tao namin, yan, surface preparation pa lang to. Ito yung pagbuhos namin ng roof deck. Tapos, ki-cleaning yan, surface preparation, gagrind. Tapos, lalagyan ng cementitious elastomeric. Alright? Ano pa yung ginamit natin dito? Yung sa mga wall, yung sa mga ibang project natin, flexiband, no? Flexiband. Iba naman yung cementitious din yun, kaya lang, ang maganda lang yun sa mga vertical. Mga vertical. Pagka horizontal na, wala na, magkukumpound yung tubig, wala na. Maglilik rin yun. Alright? Yun yung parts, types ng polymer cementitious polymer. Alright, tapos ano pa? Yung iba
Marami nagtatanong yung Sahara compound. Sahara. Cementitious din yun. Ha? Mix ka May mix yun sa halo, cementitious. Tapos meron din naman tinatawag, kasi mas maganda kung actual eh. So ipa-flash ko na lang sa screen rec para meron silang background. May tinatawag din na integral waterproofing. O yung integral waterproofing, mostly hinahalo yon sa batching plant or sa transit mixer, or sa one bagger ihahalo yon, liquid yon. Ang advantage nun, pagka yung foundation mo o mga wall footing mo meron talagang source of water o malapit sa dagat o malapit sa mga ilog, merong seepage, merong presence of water, maganda yon. Ang disadvantage lang nun, pagka hindi qualified yung hindi qualified na technician yung maglalagay ng integral, as per experience natin, nagfe-fail yung concrete. Tapos, maaari pang ma-overdose yung concrete. Yun lang ang mga disadvantage nun. No? Number one, pag hindi magandang yung ratio ng competent technician, as per experience natin, nagfe-fail yung mga concrete sample natin. Worst, na overmix pa. So yun lang na experience natin na disadvantage. May mga project din tayo, again, hindi ko mabigyan ng example kasi wala tayo dito noon, pero na-encounter experience natin yung membrane, no? Bituminous membrane o asphalt base bituminous membrane, yun yung torch applied. Torch, ano sabihin ng torch? Yung sulo, merong torch, fire torch applied, sinusunog yun, iniinit, no? Iniinit bago ilagay yan, i-cleaning yan, tapos may membrane, iinitin para mag-melt ng konti para dumikit. Yun, no? So tara, pakita tayo ng sample sa baba kung saan natin ito, number 1 na sa roof deck, cementitious elastomeric. Yan, puro elastomeric. Alright, babain natin Rick, regarding sa ibang example. Ito yung mga lihador namin, mga penciler, mga penciler. Yan, mga naka-PPE yan, yung iba, kasi lalabas sila, pupunta sila dun sa structural namin, so required sila mag full PPE. Pero yung mga penciler namin, lahat yon wala na, wala nang PPE sila. Meron silang special na access na safe na not required ng PPE. Alright? Ito, roof deck. Yan. Roof deck, balcony. Ano yan? Cementitious elastomeric waterproofing. Yung sa may labas namin. Basta ang gamit namin dito, puro cementitious elastomeric. Experience kasi pagka nag-crack ang disadvantage nga yung purely cementitious lang, pag nag-crack yung semento, wala na, crack na rin yung waterproof mo, papasok na yung tubig doon, di ba? Yung mga penciler namin, mga penciler. Sila ate. Sila ate, no? Yan sa CR, di ba? CR. So, baba tayo, Rick. I-cut muna natin to. Baba tayo. Ipakita natin yung mga plant box. Ang mga plant box, ha. Sige, i-cut muna natin. Ito yung cementitious plant box to, ha. Plant box. Plant box yan. Ayan, yung different color niya, yun yung waterproofing na cementitious elastomeric. Alright? So, itong project namin, isa lang ang ginamit namin, cementitious elastomeric. Kasi dati cementitious lang, wala, Rick, nag-crack. Ito semi elastic to. Hindi naman to talaga pure na elastic talaga. Iba yung basic, yung standard na elastomeric. Sa mga roof deck, mga pwede ring paint, no? Actually, Rick, paint considered as a waterproofing, no? Okay. Pero low level lang siya. Low level lang ng waterproofing. Okay? Tara, hanap pa tayo ng ibang in-apply natin na waterproofing. Sige, cut natin. Rick, so andito tayo sa ito, tapos na to, Rick, no? Tapos na to i-waterproofing, nakapasar na to. Kapasado na. So, nag-guide na. Ito tinatawag na pouring guide. Tapos merong
wire mesh, no? May wire mesh yan. Siyempre may spacing din yan, concrete spacer. Yan na. Tapos tawag dito is topping na, concrete topping na, no? Ang purpose niya na hindi masusugatan, hindi ma-damage yung ano natin, waterproofing na cementitious, di ba? Oh, yan. Yan ang ano dyan, yan ang pinaka-procedure namin dito. Alright, Rick, so ano pa? Oh, shoutout, sino shoutout mo dong? Ha? Taga Cebu lang? Ha? Taga Cebu lang, ha? Sige, sige. Okay, Rick, hanap pa tayo sa iba, ha? Sige, sige. Okay, Rick, so... wala, si safety warren, no? Oh, safety warren. Lumabas si safety warren. So, bale, Rick, yun na, ha? Yun yung pinaka-ano natin, learnings natin yung araw sa waterproofing. Again, to summarize, isa rin yan, ha, sa pinaka masakit sa ulo talaga, headache natin. Itong project na to, no, is yung talagang mga leaking, ano, yung mga sa waterproofing. Kaya dapat, learnings natin is, yung workmanship, no, tsaka syempre yung materials, no. Kaya yung binago natin yung materials natin, ginawa nating cementitious elastomeric. Para flexible siya ng konti, no, semi-flexible siya, no. Okay, tapos may tinatawag na damp proofing. Yun yung makikita natin sa mga pundasyon. Sa Pilipinas, may pangilan-ngilan na nakakagamit na kami noon sa project namin sa footing, sa mga basement wall. Pero yung talagang usually na na-encounter ko yun is sa Middle East. Sa Middle East? Oo. Damp waterproofing. Pag nakita kang footing, may mga itim na color, yun, mga damp waterproofing. Asphalt base o bituminous. Tapos, yun na. Tapos no, yung sa waterproofing na. Yung damp waterproofing, hindi obra yun sa horizontal. Hindi obra yun. Mostly sa mga vertical lang yun. Tapos sa baba ng wall rake, may mga gravel. Lalagyan mo yun ng parang daanan ng tubig, ng drain off, para hindi mag-compound yung tubig. Kasi pag nag-compound yun na. Hindi nakakayanin ng damp proofing mo. Yung isa sa example din ng damp proofing is yung guniting. Guniting sa abroad, guniting tawag doon. Pero sa atin, shotcrete. Yung shotcrete considered as damp proofing din yan. Alright? Okay, tapos yung waterproofing talaga, cementitious elastomeric, cementitious polymer, meron pang acrylic base, ang dami ng cementitious, tapos merong membrane. Yung bituminous. Bituminous means asphalt, no? Bituminous membrane. Meron ding membrane, meron ding coating. May asphalt na coating lang, pinapahid lang, parang pintura. Okay? Tapos merong water intake, merong integral. Hinahalo sa buhos yun. Liquid form. Ang disadvantage lang noon, pag nadamihan, ma-overdose, at as per experience natin, nagfe-failed yung concrete cylinder testing natin. Okay? Sa ano pa? Yung Sahara, yan, practical sa mga bahayan. Sino bang di nakakakilalang Sahara compound? Cementitious din yan. Cementitious compound din yan. Okay? So ano pa? Halos yun lang, no? Yun lang naman mga... Kung by the book ka, ang dami pa, pero hindi mo ma-appreciate kasi hindi rin naman natin na-encounter, hindi naman natin na nagagamit. Nasabi natin yun na-experience natin. At yun lang naman ang halos makikita nila. Ano? So ngayon, Biyernes 13, totoo ba, Rick? Ang Biyernes 13 delikado? Yun lang ang nasabi natin. Pero sa atin hindi. Kasi Biyernes, ang petsa 15, Linggo. Sabado, 14. Hindi naman tayo nagsasweldo ng Sabado. Ibig sabihin, ngayon tayo magsasweldo, kaya hindi malas ang 13. Swerte ang 13. Swerte sa atin ang 13. Ha? Sige, yun lang muna sa ano natin, another learnings, ha? Another day, another learnings. Ha? Sabi pa ni paring Kaib. Yung sikat na influencer sa mga relo. 'Di ba? Nag-relo 'yon, 'di ba? Sikat na 'yon. Alright, sige. Okay, approve. Bye-bye.